Mahal ka ng person mo. And I'm sensing na gagawin niya ang lahat para sa'yo. Pero very slow to. Parang hindi mo nararamdaman na mahal ka ng person mo. Or hindi niya maiparamdam sa'yo. And parang nag-aano siya, nag-uurong sulong kung ipaparamdam niya sa'yo or sasabihin niya sa'yo yung kanyang totoong nararamdaman, mga kapigsi. At saka parang hindi siya masyado nag-open up, no? Parang meron siyang mga duda and takot. Hello guys, hello Scorpio. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So titingnan natin kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. Combination guys ng positive and negative energy. General reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, mga kapiksi. If in case na hindi kayo naka-resonate dito guys, pwede nyo panoorin yung video sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo. Alright? So, eto yung mga naisabit sa'yo ng person mo or yung mga nasa isip niya na hindi niya masabi sa'yo, hindi niya mabanggit, or just yung thoughts and emotions ng person niya in general. So, I want you, gusto ka ng person nyo, mga kapiksi, pero umalis din siya, no? I left when I saw you with someone. So, maaaring nagselos itong person mo. Baka nakita ka niya with somebody, kaya nga, I left when I saw you with someone. And maaring nag-away kayo and nakapagsalita siya ng hindi magandang mga bagay sa inyo kasi sabi niya, I wish I could take back my words. So maaring nasaktan ka niya dahil sa selos, no? Maaring nagsiselos itong person na to or kung ano-ano yung naiisip niya, ganyan. I'm sensing na maaring kinain ng insecurity itong person mo kasi gusto ka niya eh. So maaring kinain siya ng insecurities na walang basis. Baka parang maliit lang yung tingin niya sa sarili niya, pero as a consequence nakapagsalita siya ng hindi magaganda against you, mga kapiksi. So comment down below guys if naka-resonate kayo dyan. Pwedeng hiwalay na kayo, pwedeng hindi pa kayo hiwalay pero nag-aaway kayo. Comment down below if naka-resonate kayo. Alright? So, dito naman sa deck na to, tingnan natin yung mga emotions na nakapaloob sa relationship nyo. Pwedeng nararamdaman nyo, pwedeng nararamdaman ng person nyo, pwedeng nararamdaman nyo parehas. Habang sinashuffle ko to guys, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong specific na gustong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So, ito guys, no, merong combination ng positive and negative. Sa negative guys, merong disgusted energy. So, pwedeng disgusted ka sa kanya dahil sa mga salitang binitawan niya sa'yo, no? So, parang na-disappoint ka sa kanya, ganyan. Nagtampo, ganyan, bakit niya nasabihin sa'yo kasi nga sabi niya, I wish I could take back my words. Pwedeng disgusted din siya sa sarili niya dahil nagawa niya or nasabi niya yung mga bagay na hindi niya dapat sinabi sa'yo, kaya nga sabi niya, I wish I could take back my words. And disgusted din siya sa naramdaman niya kasi nagselos siya or na-insecure siya, mga kapiksi, no? But at the same time, nandun pa rin yung pagiging respectful niya kasi maaring hindi niya lang to napapakita sa'yo kasi nandun pa rin yung respect kasi gusto niya pa rin kainin yung mga sinabi niya. So, ibig sabihin, baka nasabi niya lang yon dahil sa bugso ng damdamin niya, dahil sa sobrang insecure niya, ganyan, pero not really intentional, nasaktan ka, okay? So, nandun pa rin yung pagrespeto, mga kapiksi. And on the good side, mga kapiksi, nandito yung excitement na feeling na kapag okay kayo, parang ikaw yung nagdadala ng excitement sa kanya.
ikaw yung nagiging dahilan ng kasiyahan niya, and at the same time ikaw din yung nagiging dahilan ng kalungkutan niya. Nalulungkot siya or nadidisappoint siya kapag yun nga nakikita kanya kasama yung ibang tao. Pwedeng feeling ko yung iba parang sa mga friends din nagsiselos, no, hindi lang sa other party pero sa friends din baka nagsiselos din siya sa mga friends mo, hindi mo lang alam, ganyan. Pero ikaw din yung nagbibigay ng kasiyahan sa kanya at the same time, right? So, comment down below, Scorpio, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Dito naman, guys, tingnan natin yung nararamdaman ng person nyo. So, isa-shuffle ko to. Hanapin ko yung energy ng feelings at saka yung energy ng Scorpio. Habang sinashuffle ko to, guys, no, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, Kapiksi. Sobrang ganda talaga niyan, and maraming kayong matututunan, guys. Magbibigay din ako ng 1 free pampaswerte subliminal until September 31 sa lahat na mag-avail ng course, guys. So, mag-email na kayo. So, ito yung feelings energy, mga kapisitas. Ito yung energy ng Scorpio. For some of you, you may be dealing with the water sign then Cancer, Pisces, Scorpio. Nakikita natin yung mga conflict nyo, guys, no? Yung mga parang kayo, magka-opposite, ganyan. Para magka-opposite kayo ng person nyo. Pwede magka-opposite kayo ng ugali, magka-opposite kayo ng personality, pwede magka-opposite kayo ng mga paniniwala, ganyan. And sometimes, nagka-clash kayo sa isa't isa. Kung ikaw ay negative, siya ay positive. Kung ikaw ay positive, siya yung negative. Parang gano'n, no? Opposite. Mayroon din tayong presence ng Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. So, for some of you, maaring Earth sign din yung person mo, pero nandun yung pagmamahal, mga kapiksi. Mahal ka ng person mo, and I'm sensing na gagawin niya ang lahat para sa'yo, pero very slow to. Parang hindi mo nararamdaman na mahal ka ng person mo, or hindi niya maiparamdam sa'yo, and parang siya, nag-uurong sulong kung ipaparamdam niya sa'yo or sasabihin niya sa'yo yung kanyang totoong nararamdaman, mga kapiksi. At saka parang hindi siya masyado nag-open up, no? Parang meron siyang mga duda and takot then at the same time. Pero para sa kanya, pinagdadasal ka nitong person mo, guys. Pinagdadasal kayo nito. Pinagdadasal niya na maging ma-okay kayo. Pinagdadasal niya na sana okay ka. Kung hiwalay kayo, pinagdadasal niya na sana nasa mabuti kang kalagayan. For some of you, guys, maaring nasa healing stage din kayo or nasa healing process kayo ng person mo. Kung kayo ay nagkaaway, normal naman, guys, no, na magkaroon ng pag-aaway sa relationship, pero nandun kayo sa stage na nagkakaroon ng acceptance, forgiveness, you're trying to understand one another. Sinusubukan nyong unawain yung isa't isa. Feeling ko itong person mo, kapag ka ito ay para sa kanya, ikaw yung the best na nangyari sa kanya. Gusto niya itong mag-travel kayo. Gusto niyang umalis kayo. Gusto niyang mag-bonding kayo together, ganyan. Mag-unwind ba? Mag-happy-happy, no? Pero parang kulang sa budget and nag-iipon pa. Gusto niyang pasayahin ka. Gusto niyang ibigay sa'yo yung happiness na kailangan mo. Pero yung iba sa inyo, guys, comment down below if naka-resonate kayo. Parang feeling ko medyo yung isa sa inyo mature, yung isa immature. Kaya nga sabi ko sa inyo, parang magka-opposite kayo. So kung sino man sa inyo yung mature or immature, I'm sensing na yung immature is yung person mo, no? Kasi madali siya magselos.
kulang siya ng confidence sa sarili niya, mga kapiksi, and meron siyang, sabi ko nga, mga insecurities, okay? Meron siyang mga insecurities, kaya madali siyang magselos, guys. So, maaaring yung immature na energy is sa kanya, medyo pabebe. Medyo pabebe yung person mo, pero kayo yung nagga-guide dun sa person mo. Parang kayo yung nagsisilbing backbone niya, mga kapiksi. And kailangan niya ng tender love and care. Kailangan niya ng pangunawa. So, that's something that you can give to him or her para maalalayan sila, and maalalayan din yung relationship niyo, mga kapiksi. Pero one thing is for sure, mahal kayo ng person niyo. Nakikita natin yung loving connection between you and your person. Okay? So, kailangan lang siguro na magkaalaman pa or get to know each other more. Kung kayo naman ay matagal na nitong person mo, parang feeling ko nakasanayan nyo na ganyan siya. Pero meron siyang codependency sa'yo, no? I'm sensing na hindi nito kayang mawala ka, kapiksi. Alright? So, comment down below, Scorpio, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages nyo. Ito yung ating new moon kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.